Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead, go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Ms. Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're An questioning my investigator, opinion. we are investigating. Okay, kagatayrit. Mr. Chair, we are still in the Hearing The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na ngayon. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prediction? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Sabi ni Senador Marcoleta ang itatanong niya raw ay prejudicial. Paano naging prejudicial question ang kung itatanong lang ay kung bakit pinili si Hernandez kaysa kay Diskaya? Yan ba ang matalinong abogado? Parang pinapatagal lang siguro ni Senador Marcoleta ang facts-finding para tuluyan maalis ang issue ng impeachment ni VP Sara at gusto niya pa atang ipaabot sa 2023 para di matuloy ang one-year rule. Ang kahipokrituhan niya pa, sa layon niya lang daw kasi na maipairal ang danghal at kawalang pagkiling ng fact findings, sinungaling, iayaw niya ang pabanggitan ng sangkot na senador si Diskaya, at briniping niya kung ano ang mga sasabihin lang, na at siya pa ata ang gumawa ng affidavit ni Diskaya tulad ng ginawa niya ng affidavit si Orly Goteza. Itong sudong Senador Marcoleta, kahit sabihin ni Senador Ping Lacson na di opinion lang yung sinabi niya sa labas ng hearing ay walang mali, bakit sasabihin ni Senador Marcoleta ng walang prerogative si Senador Ping Lacson? Siya nga ang pinaka-leader ng Blue Ribbon Committee o Senate Committee on Accountability, kaya natural may karapatan siyang magdesisyon kung sino ang gagawing state witness. Itong si Senador Marcoleta, may amnesia ata, siya nga dinesisyonan niyang gawin si Diskaya bilang state witness. Ni ayaw niya pang ang pakialaman siya sa pamamairal niya, at ayaw niya may iba pang mag-iimbestiga. Kaso napagkaisahan ng Senado na palitan siya kasi walang tamang direksyon ang sistema niya, kaya bakit niya pakikialaman si Senador Ping Lacson? Ang sagot niya pa kay Senador Lacson, di niya raw kini-question si Lacson, ngunit sa kadahilanan raw na si Senador Ping Lacson ang chairman ng committee, tapos sa bandang huli sinabi niya, I am questioning you because you are the chairman of this committee. Kaya sabi ni Senador Lacson, bakit ano ba ang prejudicial question mo? Ang sagot ba naman, ang mangyayari rito mas credible si Hernandez kay Diskaya, bakit ganun sabi niya? Kabobohan ni Senador Marcoleta, paano naging prejudicial question ang sabi niyang, ang mangyayari dito mas credible si Hernandez kaysa kay Diskaya, bakit ganun? Sudo si Senador Marcoleta di ba? Ang sino mang miyembro ng committee pwede mag-question, pero ayon sa Supreme Court ay di pwedeng kumontra sa chairman ng committee, may katangahan di ba? Sabi niya pa kay Senador Lacson, do not judge raw, patungkol sa pagpili kung si Hernandez na o si Diskaya ang gagawin state witness, sobrang kabobohan ni Senador Marcoleta di ba? Paano kaya makakapili ng state witness kung di mag-judge o di magdesisyon? At paano malaman ng mga corrupt kung di magdesisyon o di mag-judge? Iba't nag-facts finding pa kung di pala pwede mag-judge, labis na katangahan ni Senador Marcoleta di ba? Di nga lang pagki-question ang ginagawa niya ngunit pati pagkokontra sa ginagawa ng chairman ng committee na isang paglabag sa batas, nakasaad sa batas na pwedeng i-cite in contempt ang isang miyembro ng facts-finding committee na ayaw sumunod sa chairman ng committee, ayon sa Supreme Court. Inaantala niya talaga ang layo ng committee, sabi niya may prejudicial question siya, kaya pinagpaliban ni Senador Lacson yung pagtatanong niya kay Engineer Alcantara. Ngunit wala siyang tinanong na prejudicial question sa halip kinokontra niya si Senador Ping Lacson sa pagpili kay Hernandez bilang state witness, at nang binalikan ni Senador Lacson si Engineer Alcantara biglang humirit uli na sabi ayaw mo ba Senador Lacson na magtanong ako ng prejudicial question, at nang sabi ni Senador Lacson, sige, kung ano uli pinagdadaldo.
Kaya di na siya pinansin ni Senador Lacson at tuluyan ng pinagsalita si Engineer Alcantara. Kaya sabi ko nga ang ginagawa ni Senador Marcoleta ay obstruction of justice o pagsira at o pag-antala ng katarungan, at pagbibigay o paggawa ng mga fake na affidavit o sinumpaang salaysay kay Hernandez at kay Diskaya. Nabanggit ko na sa ibang vlogs ko ang mga dahilan upang ma-disbar at maalis sa pagkasenador at makulong si Senador Marcoleta.